Alam mo ba, ang bansang ito ay isa sa may pinakamalaking forest coverage sa Europe? Napakalawak ng kagubatan dito na halos sakop ang ilang bahagi ng bansa. Pero ang mas nakakagulat, hindi lang basta puno ang makikita mo rito. Ang kagubatan mismo ay isang malaking economic asset ng bansang ito. Pero bakit sobrang mahalaga ng forest ng bansang ito? At paano nilang nagawang malaking industriya ang isang bagay na natural lang na tumutubo? Kapag sinabi nating natural resources, kadalasan pumapasok sa isip natin ang oil, gold, copper o natural gas. Pero sa Finland, isa sa pinakamahalagang resources nila ay puno. At hindi ito dahil basta maraming puno sa Finland. Ang tunay na dahilan ay kung paano nila pinamamahalaan, pinoproseso at ginagamit ang forest. Dito nagiging interesting ang kwento. Matagal nang connected ang Finnish economy sa forest dahil sa malamig na klima at malawak na lupain, naging importanteng resources ang pagtutroso. Noong lumakas ang industrialization sa Finland, nagsimulang lumaki ang industriya ng sawels, paper at pulp products. At habang tumatagal, hindi na lang pagtutroso ang binibenta. Mas pinataas nila ang value ng kanilang forest products. Ang kahoy ay pwedeng gamiting lumber, ang wood fibers ay pwedeng gawing pulp, at ang pulp naman ay pwedeng gawing paper at iba't ibang processed products. So instead na puno, putol, benta, mas naging forest, processing, manufacturing, high-value products. At dito nagsimulang maging malaking economic engine ang forest ng Finland. Pero may isang malaking sekreto kung bakit sustainable at mahalaga ang mga kagubatan ng Finland. Hindi nila tinitingnan ang mga kagubatan bilang isang resources na dapat ubusin agad. May systematic forest management. Regular nitong minomonitor ang growth ng forest, harvesting at regeneration. Kapag may mga punong handa ng anihin, maaari silang i-harvest habang pinapalaki naman ang panibagong forest. Importante rin ang research at technology. Gumagamit ang forestry sector ng modernong technology para malaman kung gaano karaming timber ang available, saan ito makukuha at paano ito mapapakinabangan ng mas efficient. At dahil dito, ang forest ay parang isang long-term investment. Hindi ito tulad ng ibang resources na isang beses mo lang kukunin. Kapag maayos ang management, pwedeng patuloy na magkakaroon ng bagong growth at bagong supply. Ngayon, malaking bahagi ng Finnish forest industry ay connected sa global economy. Kasama dito ang wood products, pulp, paper, packaging at iba pang bio-based materials. At habang nagbabago ang mundo, nagbabago rin ang paggamit ng kahoy. Dahil sa pagtutulak para sa renewable at bio-based materials, may mga pagkakataon na ginagamit ang wood-based materials bilang alternative sa ilang fossil-based products. Pero may mga challenges din. Kailangan nilang balansehin ang economic value ng forest at ang protection ng biodiversity, wildlife at carbon storage. Kaya ang tanong ay hindi lang gaano karaming puno ang pwedeng putulin. Mas importanteng tanong, gaano karaming kagubatan ang pwedeng gamitin habang nananatiling healthy ang ecosystem. At eto ang pinaka-interesting na lesson mula sa Finland. Hindi laging ang dami ng natural resources ang nagpapayaman sa isang bansa. Minsan, ang mas mahalaga ay kung paano mo ginagamit ang resources. Sa Finland, ang simpleng puno ay naging timber, paper, packaging, technology, exports at industriya. Kaya ang forest ay hindi lang scenery. Isa itong renewable economic asset kung marunong ka mag-manage. And this is Book of Facts. Thank you for watching.